you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Elastic hours, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. Chocolate summers lasted years now. Seasons change so fast. Time's a river flowing clear. The future's now the past. Tick-tock, the rhythm's on. Time's playing tricks again. Joy, the minutes soar. In pain they never end. Elastic hours, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time won't wait for you. In this elastic flow, each second's precious too. Meanwhile. Bali, nasa 6 nga lamang pala ang naka-assign ni Forma na magbubuhos dito ng hagdan. At kasama na nga ho siya roon, tapos yung iba namang trabahador na roon sa third floor. Kumbaga, ang mga katulong dito ni Forma sa pagbubuhos ay yung laborers, tapos yung mga skilled ang nasa taas. Kung mapapansin ninyo mga ka-dreamers, at marami na nga talaga nakapansin na medyo makipot daw itong baitang ng hagdan. Intentionally ho namin niliitan ito kasi mas malaki yung ilalagay namin diyan na maulaw. So, hello Philippines and hello world. So, welcome back to my YouTube channel again. Naka-face mask na ako mga amazing people. So, nandito kami ngayon sa Batac, Ilocos Norte, dito sa hospital. And yes, March 4. Check up ka ni tatay today. So, tapos na siya nag-laboratory kaninang 6:30. Maaga kami nagbiyahe mga amazing people. So, basta mga 4:20 nagising na kami. 4:25 mga ganun. Tapos, yun na nga, nag-ready. Ako, nag-coffee ako. So, ayan. And then, pagdating namin, kumuha ko agad ng number. Siyempre, sa priority. Kasi, si tatay. PWD. So, yun. And, yes, nakuha na naman agad. So, hindi kami nakapila ng matagal. Pero ngayon, waiting sa result. Pero, kaninang tapos na siya nakuhanan ng dugo. So, pumunta kami sa taas sa onco. And then, nilagay muna namin doon yung yellow bag para hindi makuha yung upuan. Kasi nga, pila-pila kasi yun eh. So, pinasabi ko na lang sa nakisuyo na lang ako doon sa katabi namin na kakain lang kami. So, ayun. So, dito nga yung nagparking si bro. Parking dito kasi doon sa harap. Walang parking area sa harap. And bawal kasi sa highway. Alam nyo naman, madaming sasakyan. So dito, may bayad. May bayad dito, 50 pesos. So tapos na rin kami nag-breakfast and magna-9 na nga. So tignan na natin yung result. Tara na, kunin na natin sa laboratory. Tapos saka natin ipila sa onco. So ewan ko kung what time na naman kami matatapos mga amazing people. And kaya nga nagsinabi ko, so bawal mag-video pag nasa loob na kami kasi syempre alam nyo naman mga doctors and mga nurses. So ayun, so
Yes, update ko na lang kayo after kung anong sabi na naman ng doktor. So, always remember, mga amazing people, kahit anong mangyari, life is beautiful. Keep on watching, mga amazing people. Ay, super. Ay, hindi ko alam, ate. Tanong mo na lang dyan, ate. So, dito yung ano. So, nagpunta na. Galing na ako ng billing. Ayan, yan, okay na. May tatak na siya. So, punta na tayo sa laboratory, mga amazing people. Tingnan natin yung result. Kung meron na. Many hours later. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. A moment forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. Childhood summers lasted years now. Seasons change so fast. Time's a river flowing clear. The future's now the past. Tick tock, the rhythm's on. Time's playing tricks again. Joy, the men soar. In pain they never end. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day Naman kami. Topic, bibingka. Ayan, dito lang yan sa ano. Nanagan na dati mo? Irene's. Irene's Eatery. Irene's Bibingka. So big. May free taste. Oh, tig-isa. Many hours later. So, hello mga amazing people. So, welcome back again to my YouTube channel. And, so, nakaligo na ako mga amazing people. And, kanina ko pa pinapatuyo yung hair ko sa may electric fan. Pero bukas na yung aircon kasi maya-maya matutulog na tayo. Pero, bago yon, okay, so, share ko muna sa inyo yung nangyari sa loob ng on ko. Okay, so kung nakita nyo dun sa video, diba, so kumuha ako ng number. Yes, kailangan kasi kumuha kayo ng number doon. Kasi kailangan ng number, and then kapag binanggit yung number, yun, saka ka pupunta doon sa laboratory. And number 19 nga yung nakuha ko. And mabilis lang naman kasi mabilis. Di ko alam bakit mabilis. So number 19, finally. So, ayun. So, kinuhanan siya ng dugo, si tatay, para dun sa laboratory test niya. Pero, maaga pa rin kaming bumiyahe, mga amazing people. And then, siguro mga 6 na rin kami nakarating. Ganun din lang naman eh. So, ayun na nga. After yung pagkuha ng dugo ni tatay, so, mga 7 na. Tapos, antayin pa ng 3 hours bago makukuha yung result. Kaya, ang ginawa namin, kumain muna kami. Pupunta muna kami doon sa labas. Kasi doon sa tapat ng Batak Hospital, meron kasi doon mga karinderya. So, ayun, may mga budget meal at mayroon din per order kung gusto ninyo. So, ayun. Para makamura na din tayo and makatipid tayo. So, meron din naman sa tapat ng McDonald's kapag gusto nyo rin kumain sa McDo. And then, yun na nga. So, habang inaantay namin yung result, kumain kami. And then, nag-breakfast kami kasi kailangan na rin ni tatay kumain. And then, yun. After nun, pumunta muna kami sa parking area. And then, nagpahinga muna kami. And then, nung mga 9 na, so, bumalik na kami sa on ko kasi baka kasi tawagin na si tatay. And, yun na nga, baka meron na kasi din yung result. Pero mga 9:30 naman yung result kasi 3 hours. 7 to 8, 8 to 9. Yes, mga 9 to 10. Pero mga ano siya natapos mga 6:30 siya natapos. Kaya mga 9:30, ganun nakuha ko na yung result. So, yun na nga, nakuha ko na yung result. And, nakita ko nga, napansin ko na naman yung hemoglobin niya, mga amazing people. Bumaba na naman siya, 86 lang. So, alam ko na naman ang sasabihin ng mga doktor niya. At masasalinan na naman siya ng dugo.
And I'm sure 2 bag na naman. So, yun na nga, nakuha ko na yung result. Habang nasa waiting area kami dun habang nakapila pala kami doon sa Onco, dito sa may labas, kasi dito sa may upuan dyan na mag-aantay bago tawagin yung pangalan, yung apelyido. So, yun na nga, nung tinawag na si tatay, so pumasok na kami, mga 11 na yun. So, pumasok na kami, and then yun na nga, tama yung sinabi ko na ganun nga. And then, tinanong ulit kung nanggaling na kami doon sa cardio, and yun na nga, sinabi namin na nanggaling na kami before, and yun na nga ang sabi ni doktor, sinabi ko na, ayun, wala naman daw siyang, history, and aksidente na parang, sa puso niya, pero binigyan pa rin naman siya ng gamot para ma-prevent daw, sabi yung doktor. Yun naman sinabi. Kasi yung ECG, nagpa-ECG pa kami, okay naman daw yung result. So, wala naman daw problema. So, tapos na rin yung TODI echo niya, mga amazing people, kung napanood nyo rin sa previous na vlog. So, ang tanong ngayon ng mga doktor niya is kung saan nanggagaling yung dugo. Bakit ganun, bumababa yung hemoglobin niya lagi. Tapos, pero sabi naman nila nung una, na eto tay, malakas tong gamot na to, sabi naman nila. Kasi nga, 400 mg, so bali naging 800 mg na siya, nadagdagan. So, 4 sa umaga, 4 sa gabi, tig 100 mg, yun lang kasi yung available, walang 400 mg. And then, sabi nila noon na malakas yung gamot. Kaya ganun talaga, bumababa yung dugo niya, yung hemoglobin niya. Pero ang tanong pa rin nila, saan daw nanggagaling yung dugo? Saan daw lumalabas? Wala naman, hindi naman siya nagdudura ng dugo, hindi rin siya tumatain ng dugo. So ang gusto na naman nilang i-request is mag-EEGD siya. Mag-endoscopy daw siya, mga amazing people. And yung salin ng dugo, 2 bag. Masasalinan naman siya ng dugo. Kasi nga 86 lang yung hemoglobin niya. Pero nakiusap ako doon sa doktor na baka pwede dito na lang sa vegan, sa Metro. Masasalinan ng dugo. Kasi nga yung dugo kasi malilibre siya sa dugo. Ayun. Doon kasi sa Batak, libre naman siya. Kaso nga lang, kailangan pa rin palitan natin. Kasi dahil sa mga ngailangan din daw ng dugo. So, ganon. Sa amin kasi, si bro kasi, yung kapatid ko, nagdo-donate na kasi siya doon sa Red Cross. Kaya naman, sinabi ko kay doktor na baka pwede doon na lang sa vegan. Kasi mas malapit din sa amin yung hospital. And yung dugo kasi, meron na. Nakaano na kami sa Red Cross. So, ayun na nga. And then, wait nga lang. Parang ang dry. Parang kailangan ko ng mag-lip gloss. Thank you so much, Stacy, sa binigay mo ulit. Binigay to ng pamangkin ko from US, ayan, nung Christmas get together namin. Even yung yung Lululemon, ayan, patalastas muna tayo. Ayan ayun akong Lululemon dito. Ayan, binigay. Ayan ayan, authentic siya na Lululemon. Ayan, original from US. Grabe. Thank you so much, Stacy and Elijah. Ayan. So, ayun na nga yung request ko kay Doc na kung pwede sa Metro na lang kami magpapa-confine. So, yun na nga. And, so, isa-set namin yun na magpa-confine. Kasi, next week, kailangan muna next week or baka bukas na kami magpupunta muna sa Red Cross para makapag-schedule ng pasalin ni bro para naman
ano na kami sa Metro Makapag, ipapa-admit na, ganun, si tatay. Pero, grabe, hapon na naman kami umuwi mga amazing people, kasi naman, pinapunta pa kami sa surgery. Kaya naman, pumunta pa kami doon sa surgery para sabihin daw, yung problema kay tatay. So, yun na naman, pumunta na naman ako doon. Ang dami na namang pila, mga amazing people. So, hanggang sa yung nurse, ewan ko bakit ganon, pinapasok na lang naman na kami. Siguro dahil nga priority si tatay, ayan, PWD kasi. So, ayun, pinapasok kami, and then kinausap kami ng doktor, and tapos kinapa din dito, tinatanong kung may masakit, ganyan-ganyan. Tapos tinanong din yung mga nangyari. Sinabi ko naman na August 2023, Dok, na operahan na siya sa Metro Vigan Hospital, sabi ko. And then, na biopsy na rin, ganito, ganyan. So, pero sabi ng doktor na punta raw kami ng Batak kasi nandun daw yung gamot na pampatay sa bakterya, pampaliit, sabi. Kasi nga may bukol, di ba? Hindi tinanggal kasi lahat kasi malaki. Tapos yung dito niya kasi sa ilalim, nakaano sa ano ba yun, yung ugat. Nakaupo sa ugat, malaki. Kaya hindi tinanggal ni Doc lahat-lahat kasi daw, baka daw kasi maubusan siya daw ng dugo kapag bibiglahin niya daw natatanggalin daw lahat. So, yun naman ang sabi ng doktor. So, yun. And then, yun na nga. And then, tapos binigay ko na rin yung mga result ng mga, lahat na ng result. Ng mga CT scan, ultrasound, and everything. Since nung una, operation, hanggang sa naggagamot siya, ng chemo, oral, and then after a year, ganun siya nag-uminom ng gamot. Ayan, na-stop siya kasi sabi niya wala na daw, parang bukol, parang ano man yung tumitigas, ganun sabi. So, okay na siya that time. And then, ewan ko bakit ganun bumalik. Pero sabi naman ng doktor na miracle lang talaga. And then, prayer. Ganun. Swertehan lang kapag Pero, meron naman daw nawawala naman daw yung bukol. Pero, parang daw kasi yan parang damo daw kasi yan na kahit na tinanggal mo na lahat-lahat, meron at meron pa rin babalik. Parang tutubo, sabi. Kaya siguro yun, dahil siguro na-stop yung gamot dahil basta grabe yung namin dito, yung struggle namin talaga. Makakaloka. So ako naman, syempre, sacrifice lang din and tiis-tiis lang kahit ang daming tao sa Batak, Ilocos Norte. Pipila at pipila pa rin ako para lang sa libreng gamot ni tatay sa chemo niya. Kasi nga, grabe ang presyo yun pag doon na sa mga private na, sa pagbibili ka. Kasi dito kasi sa labas, wala daw pagbilihan ng gamot. Pero meron naman daw siguro sa Maynila or sa Baguio. Kaso mahal. Kasi yung presyo na kapag pumupunta ako doon sa pharmacy nila doon sa Batak para i-claim yung gamot, nandun yung price, 11K ang isang box, 30 pieces. Ilang box yung kailangan ni tatay? 4 sa isang buwan. O magkano na yun, mga amazing people, Diyos ko. Kaya ang pinoproblema na lang namin is kapag ma-admit siya, yun lang, yung bill sa hospital, pag 2 gabi, ganon. And then yung mga gamot niya pang iba, yung Ensure Gold niya, yung Centro, yung Propan with iron niya, kasi kailangan niya, kasi nga mababa yung hemoglobin, Propan. Magkano ang Propan, mga amazing people? Di ko alam, 38 ata ang isa, Diyos mayo. Kailangan niya every night uminom ng ganon. Tapos nag-ferrous sulfate din siya, binilan ko ng isang bote, isang bottle. Mura lang naman yung ferrous sulfate. Kaso pina-stop ni Doc doon sa Batak kasi, dito na sa Metro. Hindi pa pala, hindi pa. Tapos yun iniinom. And then, yun pala yung reason na maitim din yung tae ni tatay kasi nga doon sa ferrous sulfate. So, ayun yung sinabi namin doon sa Batak na maitim po yung tae ni tatay. Pero si tatay din ang nagsasalita. Kasi, syempre, kailangan yung pasyente pa rin yung kausapin.
And then yun. Pero pag dura or yan, ihi or kwan, walang duna lumalabas. Walang ganun. So, pero ang request pa rin niya is mag-EGD. Tapos, pinapunta kami sa surgery, sabi naman yung doktor, pag-uusapan daw as a team muna. Team sa mga doktor sa onco, doktor sa surgery, and then doktor sa gastro. Ayun, sa gastro, yun. Tapos, pumunta na naman kami doon sa gastro para magpa-schedule. So, ayun, pupunta na naman kami doon sa gastro, ano ba yun? Magpapatingin kasi yun yung request nila sa kanya. So, ayun na nga. So, pinayagan naman kami na hindi na doon sa Batak ma-admit para sasali ng dugo. So, sa metro na lang kami. Pero, mga amazing people, okay lang naman kung doon kayo sa Batak pag sinabi na ng doktor na doon na kayo magpasali ng dugo, okay lang naman. Kasi, yung bill nyo sa hospital is, malilibre naman siya. Kasi government yan. Libre na siya ngayon, mga amazing people, nang dahil sa ating presidente na si Marcos Jr. Ayan, si President Bongbong Marcos Jr. Sinabi po na lahat ng government hospital is libre na po lahat. Lahat ng pagamot, lahat yan. Mga CT scan, ultrasound, mammogram, and everything. Lahat na yan, etc. Check up, laboratory, libre. Libre po yan, lahat. Kasi basta, pipila lang po kayo, kukuha lang po kayo ng violet card. Basta yung nakita nyo dun sa una kong video na may violet card, ayun, pinagpilahan ko na naman yun nung una, mga amazing people. Grabe, pero okay lang yan. Basta, ang importante, lahat malilibre tayo. Kaya yun. So, ang ginagastos na lang namin is yung pagpunta namin sa Batak, yung gas, yung pangkain namin, ayun. Pwede naman mag-commute naman kayo, mga amazing people. Ayan, sa bus, ganyan. O, ayun. Ganun lang naman. Ganun talagang buhay. Tis-tis lang tayo, mga amazing people, para sa mahal natin sa buhay. Ayan, wala na tayong ibang makakaptan, kundi ang Diyos lamang. Kaya, wag natin kakalimutan na mag-pray, magpasalamat araw-araw sa lahat ng mga biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon, and sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa ating bansa, mag-pray lang po tayo, and sana magbago na lahat ng mga tao, sana yung mga yung mga mabubuti na lang ang gawin. Ganun na lang sana yung mga gawin natin, yung mabubuti. And yes, mga amazing people, nakikiusap po ako sa inyo. Please lang po na sana mag-like and share this video, and please mag-subscribe naman kayo sa aking YouTube channel. Pa-support naman ako, mga amazing people, para naman sa karagdagan na pagbili ng mga gamot ni tatay, ayan. Tapos sa pagbayad din sa bill sa hospital, kasi doon na kami sa metro doon na kami nag-start doon na kami sa Metro Vegan Hospital, doon na kami nag-start kasi na magpa-tingin, magpa-check up, na operation, lahat-lahat. Sila na kasi ang nakakaalam ng sakit ni Papa, and gusto ko sila din lang kasi magawak. Ayoko na kasi ng mga iba-iba kung sino-sino pa, and sa Batak din yun. So, dalawa yung hospital niya, and yes, private po yun, yung Metro Vegan, and kapag private, may mga binabayaran din. So, karagdagan na lang po. And hopefully, sana supportahan nyo po lagi ang aking YouTube channel. And that's it for today, mga amazing people. Thanks for watching, and see you on my next vlog, mga amazing people. Bye!